Mga kaheneral, baka makahingi ng likes, kahit umabot ng 150 likes kung tinto na ako. Salamati. At iniabot ni Chan ang kanyang kamao, at sinabi sa bayani na kahit ang guro nito ay hindi ng ahas gambalain siya, at mayroong isang batang hanggal ang humamon sa kanya. Iniunat ng matanda ang kanyang hintuturo. Lumitaw ang isang malakas na agos ng tubig sa harapan niya. Tinanong ni Yuan Chan kung talagang akala ng lalaki ay matatalo siya ng ganoong mahinang atake. Nagpakita ng pagkamangha sa mukha ng matanda. Lumalabas na inatake si Yuan Chan ng hindi mabilang na mga insekto. Tinanong niya kung ito ba ay siyam na miasma wings ang umaatake sa kanya. Nakatayo si Jiang Chen na nakabukas ang kanang kamay. Tinanong niya ang matanda kung talagang akala nito ay matatalo niya ang ganoong kalakas na kalaban sa isa. Nang sagupaan lamang, sinabi ng lalaki na may mga kawan ng mga insekto na nakakubli sa likod ng kintab ng talim. At bukod dito, ang pagbabawal sa paggamit ng mga insekto ay hindi naaangkop sa laban kay Yuan Chan. Pagkatapos ng kanyang pagsasalita, tinawag ng lalaki ang 100,000 na mga insekto. Tinakpan ni Yuan Chan ang kanyang mukha ng kanyang kamay. Iniabot ni Jiang Chen ang kanyang kamao at inutusan ang kanyang mga insekto na sumabog. Makikita sa hangin ang isang malaking lilang ulap. Nagaganap ang mga pagsabog malapit kay Yuan Chan. Iniunat ni Jiang Chen ang kanyang kamay at sinabi na hindi ito sapat at dapat magpatuloy ang mga pagsabog. Tumatakbo palayo si Nado at Xinghai at tinawag ang mga nasa paligid na gawin din ito. Makikita sa tabi ni Yuan Chan ang mga pulang bula. Sinabi ng matanda na dapat sirain ang lalaking ito sapagkat maaari siyang maging isang tunay na sakuna sa hinaharap. Bumuhos sa bayani ang pulang likido. Ginamit ni Yuan Chan ang skill na Water Curse Blood Explosion. Nakatayo si Jiang Chen na nakabuka ang kanyang mga binti. Naiintindihan niya na isang ipinagbabawal na spell ang ginamit laban sa kanya. Dumadaloy ang dugo mula sa ilong ng lalaki. Tiningnan niya ang kanyang kamay at napagtanto na ang dugo sa kanyang katawan ay kontrolado ni Yuan Chen. Tiningnan ni Jiang Chen ang kanyang kamay nang may takot. Si Yuan Chen, na napapalibutan ng mga ulap ng puting usok, ay ipinungkus ang kanyang kamao at ginamit ang skill na Blood Explosion. Dumadaloy ang dugo mula sa ilong at mga mata ng bayani. Kinakatok ni Jigang ang lilang sphere at tinawag ang binata. Inirapan at isinumpa ng lalaki ang malas na hadlang na hindi siya makalabas. Sinagu at Hong Yao, na hawak ang kanilang mga sandata, ay tinawag ang lalaki. Sina Sando at Han Kui ay tumalon mula sa bangin upang subukang tulungan ang bayani. Ang mga babaeng nakabalot sa pulang lubad ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Muling napunta sa gilid ng bangin sina Sando at Han Kui. Nakatayo sa tabi nila ang kanilang mga kamag-anak. Isa sa kanila ang nagtanong kung saan sila nagmamadaling tumakbo. Narinig ang isang pagsisisi na ang mga babae ay hindi kayang tantuan ng matino ang sitwasyon. Nakilala ni Han Kui ang kanyang lolo at ni Senda ang kanyang ama. Nakatayo ang mga babae na nanlalaki ang mata. Hiniling ni Henny sa kanyang lolo na tulungan si Jiang Chen. Tinanong ni Senda kung may paraan ba ang kanyang ama para mailigtas ang bayani. Malungkot na tiningnan ni Tang Wanshuan ang mga babae at sinabi na wala silang magagawa upang makatulong. Sinabi ni Muhinia na kapag ang isang tao ay nasa ilalim ng impluwensya ng skill na Blood Explosion, maaari na siyang ituring na patay, lalo na't ang mahikang ito ay inihagis ng isang master tulad ni Xia Yuanshan. Sinabi ng matanda na pumunta rin si Gu upang tulungan ang bayani. Nagpahayag siya ng pag-asa na kasama ni Hong Yao, magagawa nilang pigilan si X Yuan Chan. Dinakma ng matandang mandirigma ang kanyang espada at tinawag ang kalaban na isang sampi na magnanakaw at hiniling na itigil nito. Tinawag ni Hong Yao si Yuan Chan na isang matandang Yulianin at hiniling na alisin niya ang kanyang mga kamay sa bayani. Ngumingiti, lumingon ang elder ng Xia House kina Gu at ang kanyang katulong at sinabi na huli na at malapit nang sumabog sa loob si Jiang Chen. Payo ng matanda na tamasahin na lamang ang palabas at mula mismo sa harapan, makikita sa hangin ang mga bakas ng mga palo. Isinumpa ni Guo ang tampalasan at ginamit ng babae ang skill na Heavenly Blade. Sa itaas ni Nayu at Chan, makikita ang mga bakas ng dalawang palo. Sinabi ni Hong Yao na ang kabutihan, tulad ng tubig, ay marahan ngunit walang humpay na nagwawasak ng kasamaan. Sinabi ng puno ng pamilyang Xia nang may irony na si Gu ay may natatanging Heavenly Blade,
ngunit ang espadang ito ay walang kapangyarihan laban sa isang kalaban tulad niya. Inilagay ni Gu ang kanyang kaliwang kamay sa harap ng kanyang mukha. Inalok niyang makita kung gaano karaming mga palo ang kayang tiisin ng kalaban. Iminungkahi ni Hong Yao na putulin ng guro ang masamang tao sa manipis na hiwa. Si Jiang Chen, na makikita sa loob ng pulang vortex, ay tumatawa ng hysterically. Tinawag siya ni Nado at Hong Yao nang may takot. Ngumingiti, sinabi ni Yuan Chan sa matanda na ang kanyang disipulo ay nasa kanyang limitasyon na at oras na para magpaalam sa kanya. Ipinungkus ng kontrabida ang kanyang kamao at ginamit ang ipinagbabawal na spell na Blood Explosion. Nasa loob ng pulang sphere si Jiang Chen. Namamaga ang kanyang katawan. Nagaganap ang isang malakas na pagsabog. Sa kawalan ng pag-asa, pinagmamasdan ni Jiang at Tang Jin ang nangyayari at hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Umiiyak si Hong Yao. Tinawag ng matandang nakatayo sa tabi niya ang kanyang estudyante sa pangalan. Ngumingiti, tumangala si Han Kui at sinabi na hindi ito maaaring mangyari at malamang ay nagbibiro lamang sa kanila ang guro. Sinabi ni Sando na ang bayani ay palaging gumagawa ng mga bagay na tulad nito at sa pagkakataong ito ay tiyak na may naisip din itong tusong plano. Malakas na tumawa si Yuan Chan at sumigaw na naipaghiganti niya ang kanyang apo. Sinalakay ni Nago at Hong Yao ang kalaban. Sumigaw ang matanda na kahit na ito ang kanyang huling laban, dadalhin din niya si Yu at Chan sa kabilang buhay. Sinabi ng babae na naiintindihan niya ang kanyang guro at iminungkahi na patayin ang matandang kambing na ito. Tumangala si Nado at Xinghai at sinabi na mukhang hindi ito ang huling kamatayan para sa araw na ito. Bumaling siya sa Diyos ng martial arts at sinabi na kung hindi ito mamagitan, mamamatay din ang dalawang ito. Nakikita natin ang mga kalaban na nakalutang sa hangin. May nag-utos sa kanila na tumigil. Sumigaw si Hong Yao na hindi siya makakagalaw. Mula sa isang tabi, may iminungkahi na baguhin ang mga kondisyon ng laban. Nagtataka, tiningnan ni Yuan Chan ang malapit na nakalutang na lilang ulap. May nagsabi mula doon na handa siyang labanan ng one-on-one si Zia Yuan Chan. Lumitaw si Dang Chan mula sa ulap, na nakapungkos ang kanyang mga kamao. Sabay na tinawag ni Gu at Hong Yao ang kanyang pangalan. Tinanong ng bayani kung akala ng lahat ng naruroon na madaling mapapatay siya ng matandang ito. Sinabi ng bata na marami siyang itinatagong baraha. Tiningnan ni Yu at Chan ang binata at naisip na ito ay imposible dahil nakita niya itong namatay ng kanyang mga mata. Nagtaka, tinanong ni Bifang kung ano mismo ang ginawa ng bayani. Iminungkahi ni Wuang na nag-reincarnate si Jiang Chen. Nagyakapan sina Sandao at Han Kui. Isang masayang sumigaw na muling niloko sila ng benefactor. Nagtataka, tumangala si Buang at sinabi na si Jiang Chen ay amoy kamatayan at ito ay dapat na epekto ng Reaper's Decree. Ipinungkus ni Sioki ang kanyang mga kamao at sinabi na ito ay dapat na totoo. Naalala niya na nakuha nila ang artifact na iyon sa nakakatakot na nayon at iyon ang pumihil sa pagkamatay ng lalaki. Iniunat ni Jiang Chen ang kanyang kamay na nakabuka ang mga daliri. Sinabi niya na dahil hindi siya napapatay ni Yu at Chan, oras na niyang umatake. Makikita sa itaas ng ulo ng bayani ang isang malaking kawan ng mga insekto. Sinabi ng lalaki na matagal niyang ikinulong ang kanyang mga nilalang, ngunit ngayon ay oras na para kumilos. Tinawag ng lalaki ang parehong siyam na mayasmawing sa kawan. Nagulat, tiningnan ni Yu at Chan ang malaking ulap na nakalutang sa harap niya. Napagtanto niya na ito ay isang napakaseryosong bagay, isang antas ng nakapipinsalang sakuna. Pinagmamasdan ni Ji, Ling, Hui, at Jiang Xianhai ang nangyayari. Sinabi ng nakababata na ang bilang ng mga insekto sa kawan na ito ay hindi kapani-paniwalang malaki. Nagtaka, tinanong ng matanda kung kailan nagawa ng bayani ang ganoong kalaking kawan dahil kamakailan lamang siya nagising. Inamin ni Zanhai na tila minamaliit niya ang binata. Nilapitan ni Link ang kausap dahil, gaya ng dati, ito ay tusong tulad ng isang Zoro. Ngunit ngayon ay dapat niyang malaman kung ano ang gagawin. Walang katapusang kawan ng mga insekto ay papalapit kay Yuan Chan. Sinabi ni Jiang Chen na handa siyang isugal ang buong kawan para lamang patayin ang kaaway. Inutusan niya ang kanyang mga nilalang na punatan ang katawan ng tampalasan. Itinaas ni Yuan Chan ang dalawang daliri at isinumpa ang lahat sa mundo. Tiningnan ng matanda ang kanyang kamay at napagtanto na hindi siya makakagalaw.
Sinabi niya na iisang tao lamang ang makakagawa nito sa kanya, ang Diyos ng martial arts. Hindi maintindihan ni Yuan Shan kung bakit niya ito ginawa. Malalakas na lilang pagsabog ang nagaganap sa hangin. Nagulat, tumangala si Hen Kui at tinanong kung bakit nagpa siya ang Diyos ng martial arts na tulungan ang bata. Sumagot ang kanyang ama na medyo halata ito, ngunit kung kinakailangan, ipapaliwanag niya ito sa babae. Ngumiti si Jiang Chen at iniunat ang kanyang kaliwang kamay. Sinabi ni Wuan na kung ang isang tao ay may utang na 1,000,000 at hindi nagbayad, papatayin siya. Kung may utang siyang 100,000,000, kailangan siyang respetuhin. At kung ang isang tao ay may utang na 1 bilyon o sabihin nating 10 bilyon, ituturing siya ng lahat na parang kanilang ninuno. Sinabi ng babae na wala siyang naiintindihan at tinanong kung ano ang kinalaman nito sa Diyos ng martial arts at sa kanyang desisyon na tumulong. Iminungkahi ng ama na pag-isipang mabuti ng kanyang anak na babae. Muli naming nakikita ang mga lilang pagsabog. Sinabi ni Han Kui na sa palagay niya ay malinaw na ang lahat. Ipinaliwanag ni Xuan na sa kanilang imperyo, walang magpapaubaya sa may-ari ng ipinagbabawal na insekto at agad siyang papata. Yin. Ngunit kung ang gayong tao ay nakakuha ng malaking kapangyarihan, bantayan siya ng Daxia, sinusubukan lamang na limitahan ang kanyang mga aksyon. Ngunit napalago ni Jiang Chen ang kanyang insekto sa antas ng isang sakuna sa loob ng maikling panahon. Bukod dito, pinagkadalubhasaan niya ang Heavenly Blade at pinabuti ito, na nangangahulugan na siya ay ituturing na espesyal. Sinabi ng babae na nangangahulugan ito na ginamit ng bayani ang kanyang baraha hindi lamang para mabuhay. Nais niyang ipakita sa iba na may isa pa siyang itinatagong baraha. Sinabi ng ama na ganoon nga. Ang kanang mata mo at ni Shan ay makikita sa likod ng mga lilang bula. Sumisigaw ng hysterical ang matanda na impyerno ang naghihintay sa lahat ng nanunood ngayon ng nangyayari. Sumigaw siya na ang buong imperyo ng Daxia ay dapat maglaho. Binuksan ng bastos ang kanyang bibig ng malaki at sumigaw na ang mga nilalang na nagtangka sa kanya ng ganoon kadali ay hindi madaling makakawala sa kanya. Sinabi niya na mayroon din siyang maibibigay na sorpresa sa kanila. Makikita sa hangin ang mga lilang pagsabog. Lumingon si Yuan Shan mula sa likod ng malalaking bula. Iniisip niya na ang pamamaraan ni Jiang Xianhai ay ilusyon lamang at kung makakalusot siya, may pagkakataon siyang makatakas. Naiintindihan ng matanda na kapag nasa bingit ka ng kamatayan, walang saysay na subukan na iligtas ang mukha. Wala ng pusta at kailangan niyang lumabas at iwanan ang imperyo ng Daxia. Ginamit ni Yuan Shan ang kanyang skill na Divine Might at nagmadali papasok sa pink na bula patungo sa bayani. Namumutla ang mukha ng bastos sa galit. Sumigaw siya na malapit nang mamatay si Zhong Chen. Lumitaw ang pagkabahala sa mukha ng binata. Napagtanto niya na sinalakay ni Yuan Shan ang bitag ng Diyos ng martial arts at ang mga pagsabog ng nakatagong sumpa na ginagamit niya mismo. Isang asol na sinag ang tumagos sa katawan ng matanda. Nagulat na tiningnan ito ni Jiang Chan. Dumadaloy ang dugo mula sa bibig ni Yu at Chan. Ang mga kalaban ay nakalutang sa hangin sa harapan ng bawat isa. May nagsabi na tapos na para kay Zia Yuan Chan. At kung maglakas loob siyang gumalaw ng 1 metro, mapuputol ang kanyang ulo. Nakilala ng matanda ang boses ni Jilang Kui at sinisi siya dahil sumalungat pa siya. Iniabot ni Dang Chen ang kanyang kamay na nakabuka ang mga daliri. Muling narinig sa paligid ni Yu at Shan ang mga lilang pagsabog. Malakas na sumigaw ang matanda na hindi nila ito magagawa sa kanya dahil isinugal niya ang kanyang buhay para sa bansa, winasak ang mga halimaw, pinigilan ang mga aalsa, pinatay ang mga tagasunod ng simbahan ng sinaunang Diyos. Nakikita natin kung ano ang naiwan sa ulo ng kontrabida na, sa kabila ng mga kakilakilabot na pinsala, patuloy na sumisigaw na siya ang haligi na pinagpapatungan ng imperyo ng Daxia. Makikita sa likod ng matanda ang isang malaking butas. Nawalan ng karamihan sa kanyang mga paa at kamay, lumuhad si Yuan Shan, tinanong niya si Zhong Chen kung talagang balak niya siyang patayin. Tumawa ang bayani at sinabi na ang katawan ng kanyang kaaway ay naglaho. Tanging isang buhay na kaluluwa ang nananatili, ngunit kahit na ganito, nagagawa pa ring magtanong ng mga hanggal na tanong si Yuan Shan. Si Yuan Shan, na patuloy na natutunaw, ay yumuko sa harap ng bayani. Inamin niya na siya ay nagkamali at nangakong babayaran ang lahat. Sinabi ng matanda na ibibigay ng pamilyang Zia ang lahat ng mayroon sila kung ililigtas ng lalaki ang kanyang buhay.
Mapagpakumbabang nagmakaawa ang bastos para sa awa. Ngumiti, tinanong ni Jiang Chen sina Guo at Hai Gang kung ano ang iniisip nila tungkol dito. Tumangala si Yu at Shan at hiniling sa mandirigman na si Jiang X at Hai na iligtas siya. Sinabi niya na handa siyang maglingkod sa harap ng linya sa mga dungeon kung kinakailangan. Namumutok ang noo ni Xian Hai sa matanda. Nakalutang sa hangin sa itaas ng kanyang mga kalaban, tinawag niya si Zia Yuan-chan at sinabi na habang hawak ang ranggo ng Major General ng tropa ng lalawigan ng Jianggan, pinarami niya ang malawakang katiwalian sa hukbo at ginamit ang kanyang posisyon upang aimpluwensyahan ang mga sibilyan. Tinanong ng matanda kung inaamin ni Xiao Yuan-chan ang kanyang pagkakasala. Sumagot ito na lubos niyang sinasang ayunan ang paratang. Tinitigan ni Xian Hai ang tampalasan at ipinahayag na isinasaalang-alang ang mga nakaraang serbisyo ng kriminal sa imperyo, Kukomp. Iskahin niya ang lahat ng ari-arian nito at papatawan ng sumpa, at ipadadala sa mga unang linya sa piitan kung saan gugugol nito ang natitirang buhay hanggang sa kamatayan. Narinig ni Yu at Shan, na may butas sa dibdib at ganap na walang lamang mga mata, ang tanong kung tinatanggap ba nito ang Paris. Ang ito. Umikot ang mga vortex ng enerhiya sa paligid ng mga daliri ni Xian Hai. Tumangala sa sakit si Yu at Shan at sinabing tinatanggap nito ang hatol. May isang manipis na palaso sa itaas ng mga pinipigil na tampalasan. Sinabi ni Xian Hai na kung susubukang tumakas si Zia at Shan, ito ay papasabugan at mamamatay. Ang bayani na nakasaksi sa lahat ng ito ay inisip na ang isa sa tatlong Diyos ng martial arts ng imperyo ng Daxia ay may hindi kapani-paniwalang lakas. Lumapit si Xian Hai mula sa likod ng kabataan at tinanong kung nasiyahan ba ito sa hatol at kung kumalma na ba ang galit sa puso nito. Lumingon si Dang Chen sa matanda at sinabing lubos niyang sinasang ayunan ang hatol. Tumawa ito at nanumpa sa langit na hindi pa ito nababaliw. Sinabi ni Xian Hai na ang kabataan ay napakatangi at alam din ang kanyang lugar. Kaya't hindi nagsisi ang matanda na magpasyang pumunta rito ngayon. Nagpasalamat si Jiang Chen sa pagkilala nito. Itinaas ni Duan Xinghai ang kanyang daliri at sinabing kumakalat ang lason at maaaring dumihan ang lupa. Pinagpiusa ni Xian Hai ang kanyang mga daliri at sinabing ang problemang ito ay nalutas sa isang simpleng paraan. Isang malakas na pagsabog ang narinig sa hangin. Ginamit ni Xian Hai ang kasanayang cleanse. Tumangala sa pagkamangha si Jiang Chen at naunawaang ang kanyang nakakalasong ulap ay naalis sa isang simpleng pitik lamang ng mga daliri, na nangangahulugang si Xian Hai ay nakapangangilabot na malakas. Kasama ni Xian Hai ang niyuyurakan at walang mga paa at kamay na si Yu at Chan na nakabitin sa tabi nito. Ipinahayag nito na gaya ng nakikita ng lahat, kayang kontrol nito ang maliliit na bagay na tulad nito. Pagkatapos ay sinabihan ng matanda ang lahat na ihatid ang kanyang mga utos at sinabi na ang lahat ng nagtatrabaho para sa kabutihan ng Daxia ay palaging magiging kaibigan ng imperyo habang ang mga manggahas na sumalungat dito ay mananatiling magpakailanman ng mga kaaway, at sa bagay na ito, ang Imbawa ni Zia at Chan ay dapat magsilbing babala sa lahat. Isang mata lamang ng matanda ang nakabukas, naghahanda na ibigay ang kanyang hatol kay Jiang Chen. Tiningnan ng bayani si Xian Hai nang may pag-aalala. Lumapit si Mu Hinian sa binata at inilapag ang kanyang kamay sa balikat nito. Hinarap nito ang Diyos ng martial arts at inamin na ang karunungan nito ay walang hangganan. Sinabi ng lalaki na tiyak na nakita mismo ni Jiang Xian Hai na si Jiang Chen ay matapang at may talino. Malakas ito ng higit sa kanyang edad at tiyak na hindi nito balak saktan ang Daxia. Ipinahayag ni Minian na bilang kinatawan ng kanyang pamilya, maaari niyang pangalanan ang binata. Nakita natin ang ilang tao na nakatingin kay Xian Hai na nakabitin sa hangin. Sinabi ni Tang Wenxuan na pinanganganalan niya ang binata. Ipinahayag ng pangalawang lalaki na ang hukbo ng Zhongden ay sumusuporta rin kay Jiang Chen at inalok ang binata na sumali sa kanilang hanay. Nangako itong ibibigay sa binata ang pinakamahusay na mga mapagkukunan para sa pag-unlad. Ang isa pang nagsasalita sa ngalan ng samahang pang martial arts na Jiang ay pinangalanan din si Jiang Chen at nangakong susuportahan ang kanyang karagdagang pag-unlad. Itinulak ni Sando ang kanyang ama sa likod. Sinabi ng babae na literal na nag-aagawan ang mga kakumpetensya para sa bayani at hiniling na mag-alok din ito ng isang bagay. Nang tumangala sa pag-iisip si Chuan, ipinikit nito ang kanyang mga kamao at sinigawan na sinusuportahan din nito ang mga alok na ginawa. Hinawakan ni Senda ang kanyang ulo.
Hindi ito makapaniwala na napahiya ng ganito ang kanyang ama. Sinabi ni Hong Yao, na nakasakay sa kanyang halberd, na ito ay hindi kapanipaniwala. Una, ipinagtanggol ni Jiang Xianhai ang binata at pagkatapos ay suportado siya ng iba pang mga maestro. Sinabi nito na parang panaginip ang lahat ng ito. Sinabi ni Gu na tila nakalkula ni Jiang Chen ang senaryong ito at sadyang inatake si General X. Sinabi ni Hong Yao, na namumukhaan at nagulat, na ang lalaki ay hindi kapanipaniwalang matalino dahil nakakalkula nito ang mga ganitong opsyon. Sinabi ng matanda na alam ng lahat ng nagtipon ang mga kalupitan na ginawa ni Yuan Chan. Ngunit kung hindi lumikha si Jiang Chen ng mga kanais-nais na kondisyon, malamang na walang manggahas na magsalita ng hayuan laban sa general. Nakabitin sina Xianhai at ang natira ni Yu at Chan sa harap ng mga taong nakatayo sa talampas. Sinabi ni Hong Yao na naiintindihan na niya ang lahat. Ipinahayag nito na dahil naibalik ang lihim ng kalamidad ng insekto, walang saysay na itago pa ito at ginawa ng bayani ang tamang bagay ng ipakita nito sa lahat ang kanyang tunay na kapangyarihan. Sumang-ayon si Gu, na nagsasabing sa huli, ang siyam na miasma wings ay isang maalamat na halimaw na kinatatakutan pa rin ng marami. Sinabi ni Hong Yao na nakakalungkot na ang buong kawan ng bayani ay namatay sa labanang ito. Tiniyak ng matanda na ito ay hindi malaking problema at palalaguin lang ng lalaki ang bagong kawan. Sinabi ng matanda na may isip ni Jiang Chen ang isang bagay dahil napakatalino ng kanyang ulo. Bukod pa rito, hindi nito iniisip na naubos ng lalaki ang lahat ng kanyang mga insekto. Narito ang bayani. Narinig nito na ang naghaharing pamilya ng Jianggan ay handa ring pangalanan siya. May mga alok mula sa iba pang mga pamilya. Iniisip ng binata na ito mismo ang epektong hinahanap niya at kung magpapakita siya sa publiko, dapat gawin ito ng malakihan. Sinabi ni Xianhai na nakabitin sa hangin sa itaas ng bayani na ang lahat ng mga respetadong tao ay nagsalita ng magkakaisa bilang suporta sa lalaki, na nangangahulugang nagawa na ang desisyon. Hiniling nito kay Jiang Chen na ingatan ang kanyang sarili at gamitin ang kanyang kalamidad ng insekto para sa kapakanan ng Daxia. Yumuko ang lalaki at ipinahayag na susundin nito ang mga tagubilin ng Diyos ng martial arts. Ang kanang mata ng matanda ay nagliliwanag ng maliwanag. Ipinahayag ni Sanji na sa loob ng 10 araw ay magdaraos ng pagdiriwang ng dakilang araw ng mga imperyo ng Daxia at nais niyang mag-anunsyo ng isang maliit na gantimpala na ibibigay niya para sa paligsahan ng Pride of Heaven na gaganapin sa araw ng pagdiriwang. Ipinahayag ng matanda na ang batang martial artist na mag-uuna ay tatanggap ng lahat ng mga mapagkukunan na kinakailangan para sa karagdagang pag-unlad at mga espesya na pribilehiyo. May nagtanong ng nagulat kung ito ba ay sobra na para sa isang maliit na gantimpala. Binalaan ni Xianhai ang bayani na hindi nito magagamit ang kanyang kalamidad ng insekto. Tumangala sa takot ang binata at naisip na ginagawa ito ni Xianhai para masiguro ang tagumpay ng kanyang apo na si Wu, ngunit agad niya itong itinapon na napagtanto na walang punto dito. At halos hindi kailangan ng matanda na baguhin ang mga patakaran para suportahan ang isang kamag-anak na nakatayo sa ilalim ng matanda na nakatambad sa kanya. Sinabi ng bayani na hindi niya gagamitin ang siyam na maya Smawings. Napansin ng matanda na ang binata ay maingat sa kanyang mga tagubilin. Maingat nang tiningnan ni Jiang Chan ang ibaba. Iniisip nito na hindi malaking bagay na hindi niya magamit ang siyam na miasma wings dahil sa tuwing nakumpleto niya ang isang quest, nakakakuha siya ng bagang reyna ng Ins. Kato. Pagkatapos ay iminungkahi ng lalaki na sinusubukan ni Xianhai na malaman kung anong potensyal na mayroon siya nang walang siyam na miasma wings. Sa huli, sumuko ang binata sa kanyang sitwasyon at nangako sa kanyang sarili na hindi niya bibiguin si Xianhai. Inilabas ng matanda ang kanyang kanang kamay at sinabing oras na para tapusin nila ang kaganapang ito at linisin dito. May nagtanong kung ano ang kailangang linisin kung ang lason ng insekto ay nawasak na. Lumingon si Xianhai sa Great Dreamer at sinabing oras na para magtrabaho. May nagtanong ng namangha nang marinig kung kanino kausap ng matanda. Nakita natin ang isang laruan na kuneho. Ngayon nasa harap natin ay isang puwang sa kalawakan. May nagtanong kung ito ba ay talagang kinatawan ng walang katulad na tatlong Diyos ng imperyo ng Daxia. Ang babaeng may hawak na stuff na kuneho ay humikab ng malakas at sinabing napapagod na ito. Nakabitin sa hangin ang babae sa kakaibang kasuotan.
Nagreklamo ito na maingay at maraming tao kabilang ang mga martial artist. Hindi nito gusto na pinipilit na linisin ang gulo. Hindi tinitingnan ni Xian Hai ang Great Dreamer ay nagtanong kung bakit ito nagbubulong-bulong at sinabing kailangan lang nitong burahin ang mga alaala ng siyam na mayasmawin. G's para sa lahat na nasa ibaba ng ranggo ng hari at pagkatapos nito ay maaari na itong bumalik sa kama at matulog ng isang buong taon. Masayang sinabi ng babae na gagawin na niya ito ngayon. Tiningnan ng Great Dreamer ang matanda at sinabing nakikita nito ang Night Guard Commander. Sinabi nito na masyadong matagal ang asikasuhin ito at tamad itong gawin ito. Hiniling nito na iba ang umasikaso dito. Pagkatapos ay nagreklamo ang tamad na babae na napapagod na ito at gustong matulog. Sinabi ni Xian Hai na aasikasuhin niya ito mamaya at sa ngayon ay asikasuhin muna ng babae ang iba. Pinagpiusan ng Great Dreamer ang kanyang mga daliri. Ginamit nito ang kasanayang anggo at nanaginip ng isang paru-paro. Nakatingin ang binata at babae na nakanganga sa mga paru-paro. Hindi maunawaan ng binata kung siya ba ay nananaginip ng isang paru-paro. Ang mga kabataan ay inaantok. Iniisip ng isa sa kanila na siya pa rin ay isang paru-paro na nananaginip ni Zhu. Nakatulog ang mga tao. Nagtanong si Hong Yao kung bakit ginagawa ito ni na Jiang Xianhai at ng Great Dreamer. Sabi ng matanda na ito ay para sa proteksyon ni Jung Chen at ng kanilang bansa, dahil hindi na kailangang malaman ng karagdagang mga tao ang paglitaw ng sinaunang malaking sakuna, lalo na't ang Daxia ay kasalukuyang nagkakagulo. May map na ipinakita. Sabi ni Guo, bukod sa 8 ipinagbabawal na zone na alam ng babae, may mga bagay na mas kakilakilabot. Una, ito ay ang 3 malalaking kuweba mula sa hindi mapasok na kadiliman kung saan sila'y pinagmamasdan ng mga gutom na mata ng mababangas na halimaw. Gayun din, sa katawan ng kanilang malaking bansa, mayroong karimari-marim na dumi, ang simbahan ng sinaunang Diyos, na hindi nila lubusang naibaba, sabi ni Hong Yao na naiintindihan na niya ngayon. Nakahiga si Jiang Chen sa damuhan. Tinanong ng babae kung bakit kailangang aisil ang memorya ng bayani. Tiningnan siya ng Great Dreamer at sinabing ito ay hindi sil, kundi isang pagpapalakas ng kanyang kaluluwa, na magpapahintulot sa lalaki na maiwasan ang kamatayan mula sa mahika sa mahabang distansya, tulad ng isang malakas na su. Mapa o katulad nito. Sinabi ng babae na sa huli ay medyo mahina ang cultivation ng binata at hindi masyadong malakas ang mga pundasyon ng kanyang kaluluwa. Naiintindihan ni Hong Yao ang pinag-uusapan. Mukhang nagulat ang Great Dreamer. Mukhang tulog si Jiang Chen, naiintindihan ng Great Dreamer na tila immune ang binatang ito sa kanyang kakayahan. Mabilis siyang pumunta sa lalaki at naisip na nagkukunwari lang itong gagong ito. Labis na ikinagalit ng babae ang pagtataksil na ito. Nakita ang tuktok ng ulo ng bayani. Naisip niya na naramdaman niya lang ang isang malakas na alon ng espiritual na enerhiya na agarang nagpapatulog sa lahat ng mahawakan nito. Ngunit naibalik ito ng puno ng lahat ng bagay. Naisip ng lalaki na kung ang lahat ng master na nasa ibaba ng ranggo ng hari ay nakatulog, marahil ay magkukunwari na rin siyang makatulog. Para sa kanya, magiging awkward kung ang Great Dreamer, isa sa mga haligi ng imperyong ito, ay hindi makatulog ng isang katulad niya. Nakaupo si Ziejo sa tuhod at malungkot na umiiyak para sa kanyang mga anak na namatay. Inamin ni Zhong Chen na kasalanan niya ito. Sa mismong lugar na iyon, nagsimulang tumawa si Ziejo. Sinabi niya na naabot niya ang ika-30 antas at ngayon ay makakagawa na siya ng mga bagong anak. Naisip ng bayani na marahil ay hindi siya masasanay sa biglaang pagbabago ng kanyang mood. Nakahiga ang batang lalaki na nakapikit. Sinabihan siya ng Great Dreamer na huwag magkunwari dahil alam niyang hindi siya natutulog. Binubulungan ng babae ang batang lalaki sa tainga na gumising. Hinilot ni Jiang Chen ang batok at tinawag na, "Ate," ang babae. Muli siyang nagtaka. Namumula, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang pisngi at sinabing tinawag siyang, "Ate," ni Jiang Chen. Sinabi ni Xianhai na nakabitin sa hangin na ito ay talagang kaibig-ibig. Naisip niya na ang matandang ito ay 800 taong gulang na at siya ay kumikilos tulad ng isang maliit na bata. Naisip niyang magkomento ng may sarcasm sa paksang ito, ngunit nagpasya siyang pigilin ito upang hindi magalit ang Great Dreamer. Dinakot ng babae ang bata sa baba. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata at tinanong kung si Jiang Chen ba ang nasa harap niya. Pagkatapos nito, sinabi ng babae na nakikilala ng ate ang kanyang nakababatang kapatid.
Sumumpa ang bata sa loob at napagtanto na hindi siya makakagalaw. Itinapon ng babae ang isang singsing sa kanyang likod. Sinabi niya na ang kaluluwa ng bayani ay malakas pala, na nangangahulugang hindi na ito kailangang palakasin. Idineklara ng Great Dreamer na paprotektahan ng singsing na ito ang binata mula sa lahat ng pagtatangkang siyasatin ang kanyang mga kakayahan na batay sa mga mental, espiritual, at sumpaan na pamamaraan. Sinabi niya na maaaring ituring ito ng binata bilang isang regalo ng pagbati mula sa kanyang ate. Ngumiti ang Great Dreamer at itinaas ang kanyang hintuturo at sinabi na matutulog na siya ngayon, at hindi dapat kalimutan ng binata na bisitahin ang kanyang ate sa kanyang mga panaginip. Nakita ang mga likod ng ulo ni na Zhong Chen at Hong Yao. Naisip ng bayani na tinawag lang niyang, ate, ang Great Dreamer, at agad niya itong tinanggap bilang nakababatang kapatid. Sinubukan ni Hong Yao na unawain kung mangyayari rin ba ito sa kanya kung aabutan niya ang babae at tatawagin din itong ate. Masingkit na tiningnan ni Xian Hai ang binata at sinabing huwag niyang kalimutan na magsisimula ang Pride of Heaven tournament sa loob ng 10 araw. Sinabi ng matanda na kung maipanalo ng bata nang hindi ginagamit ang kanyang ipinagbabawal na insekto, patutunayan niya sa lahat na karapat-dapat iya sa pansin ng imperyo. Sinabi ni Zhan Hai na may darating na bagong panahon. Isang panahon ng malalaking hamon at mabangis na labanan. Hindi gaanong natitirang oras at dapat maghanda ang bata. Sinabi ni Jiang Chen, na nakatayo sa likod ng matanda, na naiintindihan niya ang lahat at pinasalamatan si Sinabi ni Xian Hai na walang kailangang pasasalamat dahil na-out ng bata ang karapatan sa kanyang nakuha. Sinabi ni Jiling Kui na masaya ito, ngunit oras na upang bumalik sa trabaho at partikular na nasip-a ng puwit ng itim na dragon na nakatira sa yangi. May 3 lalaking nakatayo sa likod ng bayani. Sinabi ng isa na ang kanyang pamangking babae na si Tanji ay pamangkin din ni Tang Jin, na hindi kilala sa bayani. Tinanong niya kung isinasaalang-alang ng binata ang opsyon na pakasalan ng sanggol ni Tanggis, kung saan matutugunan nila ang lahat ng mga isyu sa loob ng pamilya. Sinabi ng pangalawang lalaki na naunahan na nang naunang nagsalita ang pag-aayos sapagkat ang ayos ng kanyang pamilya ay magiging pangunahing asawa ng lalaki at handa siyang mag-alok kay Jung Chen ng 20% ng kabisera ng kumpanya ng pangangalakal bilang dowry. Sinabi ng ikatlong lalaki na hindi gagana ang mga bagay sa ganitong paraan dahil ang kanyang sanggol ay nagdadala na ng anak ng binata sa kanyang puso. Tinanong ni Hong Yao si Gu kung sa kanyang palagay ay mayroon siyang kahit maliit na pagkakataon na pakasalan si Jiang Chen. Kaagad na sinuntok siya ng matanda sa ulo at idineklara na 0 ang mga pagkakataon, dahil siya ay sapat na gulang upang maging lola ng binata, may nakikita tayong hindi maintindihang istruktura. Isinara ng bayani ang pinto sa kanyang likod at naisip na sa wakas ay nailayo niya ang lahat at maaari na siyang normal na mag-focus sa susunod na ikot ng pagpaparami ng kawan at ang pangalawang paggising ng klase. Iniunat ng binata ang kanyang kaliwang kamay at ginamit ang kasanayan sa pagpapabilis ng paglago. Masayang idineklara ng buntis na Zojo na dapat siyang manganak ng maraming anak. Iniulat ng system window ang matagumpay na paggamit ng pagpapabilis ng paglago. Ang oras ng pagpaparami ay 1 oras at ang bilang ng mga individual ay 5,000. Inutusan ni Dang Chan na simulan ang pangalawang paggising. Nakita namin ang system window na nag-uulat na ang isang level 30 practitioner ay napansin. Ang lakas ng labanan ng 237 bituin. Natugunan ang mga kinakailangan para sa pangalawang paggising. Paggising ng quest. Heavenly Tower of the Magic City. Mga detalye ng quest. Clear ang Heavenly Tower. Patayin ang boss ng 50th floor at angkinan ang kanyang tayback. Tanging ang challenger ang maaaring pumasok sa tore. Ang limitasyon sa oras ay 1 araw. Thoughtfully hinilot ni Jiang Chen ang kanyang baba. Naisip niya na magbebenta siya ng kagamitan para sa ilang bilyon ngayon, pagkatapos ay bibili siya ng dugo ng halimaw sa lahat ng pera. Papayagan nito siyang mabilis na magsagawa ng isa pang pagpaparami ng kawan, at bukas ng umaga ay pupunta siya sa Magic City at sakupin ang tore. Umaasa ang lalaki na sapat ang ilang daang libong insekto para sa kanya. Nakita ni Jiang Chen ang isang puno at naintindihan na nagdala ito ng isang bagong prutas. Iniabot ng binata ang mansanas. Iniulat ng system na nakuha ang prutas ng mga mata ng void ability. Inilalarawan ng pangalawang window ang nakuha na kasanayan.
Lumalabas na pinapayagan ka nitong makita ang nakatagong paghahanap para sa karagdagang impormasyon. Markahan ang mga kasanayan. Hindi pinapansin din ang mga kasanayan sa stealth, ilusyon, at iba pang epekto ng kasanayan. Pagkatapos ay may mga tala. Ang radius ng kasanayan ay limitado sa kasalukuyang kapangyarihan ng kaluluwa. Ang kasalukuyang radius ay 10 kilometro. Ang kasanayan ay aktibo at patuloy na umuubos ng mental energy. Iginalaw ni Dang Chen ang kanyang ulo at sinabi na ang lahat ng ito ay napakabuti. Nagpasya siyang subukan ng isang bagong kasanayan para sa kanyang sarili, may babaeng naglalakad sa kalye na may hawak na telepono. Ngayon nakikita natin siya ng malapit. Napagtanto ng bayani na ito ay si Tanji at nagtaka kung ano ang ginagawa niya doon. Ipinapalam sa amin ng system na si Tang Ying ang nasa harap namin na may natatanging nakatagong klase na Nightmare Hunter. Kasalukuyang mga kakayahan antas 43. Lakas ng labanan 49 na bituin. Data ng pagkatao. Anak na babae ng makalangit na mamamatay tao. Minamahal na anak ng pamilyang Tank, tala na siya ay mahiyain, galit sa engagement na ginawa ng kanyang lolo nang walang kanyang kaalaman. Hindi alam kung paano lalapit sa kanyang target. Ang mga mata ng babae ay sumasalamin sa screen ng telepono kung saan ang mga salitang, letter T Jiang Chen, ay nakikita. Nakatayo si Tang Ying sa harap ng gusali kung saan naroon ang bayani. Sumumpa ang lalaki sa isip at naisip na mas mabuting patayin niya ang mga ilaw at magkunwari na wala siyang nakita. Napagtanto ng binata na kailangan niyang matulog ng maayos ngayong gabi dahil bukas ay isang napakahalagang araw kung kailan siya pupunta sa quest na gumising sa makalangit na tore. Nasa harap natin ay isang malaking makalangit na tore na matatagpuan sa isang mahiwagang lungsod. Nangyayari ang aksyon sa susunod na araw. Medyo disenteng bilang ng mga tao ang nagtipon sa isang malaking bulwagan. Nakita ang mga likod ng ulo ng ilang kabataan. May nagsabing si Jake Xuanyu ang kanilang mahusay na kayamanan at ang kapurihan ng lungsod. Kalahating taon na ang nakalipas at wala pang nakakabasag sa kanyang mga tala. Ibinibigay ng system ang mga nagawa na itinakda ng babae kapag dumaan sa ika-10, ika-20, ika-30, at ika-40 na palapag ng tore. Sinabi ng isa sa mga kabataan na marahil para sa isang tao siya ang kapurihan ng lungsod, ngunit para sa kanya mismo, siya ay isang sagrado at hindi magagalaw na diyosa. Sinabi ng pangalawang lalaki na kamakailan lamang ay nagsimula siyang dumaan sa tore, ngunit ginagawa ito ng 10 beses na mas mabagal kaysa sa kanya. May nagsabing dapat pasalamatan ng naunang nagsalita ang tadhana na hindi namatay doon. Nagulat ang bayani na nakikinig sa usapang ito. Naalala niya ang pangalang narinig niya at na ito ang pangalawang pinakamalakas na henyo ng imperyo ng Daxia. Napagtanto ng binata na mas malakas si Jake Xu at Yu kaysa kay Wuwang. Naisip ni Jiang Chen na noong pangalawang paggising, sinira niya ang lahat ng mga tala ng tore, na nangangahulugang tiyak na makikilala niya ito sa Pride of Heaven tournament, nakatayo si Jiang Chen sa Magic Formation. Tinanong ng system kung nais niyang pumasok sa makalangit na tore. Sinabi ng bayani na kung turno niya, syempre papasok siya. Nakatayo si Jiang Chen sa gitna ng mga may sungay na nilalang. Sinabi ng system na nasa unang palapag siya ng makalangit na tore at ang lakas ng mga halimaw ay automatikong ay tatakda ayon sa antas ng aplikante. Tiningnan ng bayani ang mga pulang matang halimaw at inutusan ang mata ng kawalan na eye scan. Iniulat ng system na ang kanyang mga kalaban ay mga ordinaryong nahulog na elves ng ika-40 antas na nagmamay-ari ng mga kasanayan ng Elven Arrow, Poison Cloud, at Ilusyon. Ang kanilang lakas ng labanan ay 42 na bituin. Naisip ni Jiang Chen na nasa unang palapag lamang siya at ang antas ng mga kalaban ay medyo mataas na. Bukod doon, mayroon silang disenteng lakas ng labanan. Napagtanto ng lalaki na sa ika-50 palapag, mga kaaway ng mga 70 antas ang naghihintay sa kanya. Ngayon naiintindihan niya kung bakit kahit na ang isang henyo tulad ni Joshua at ikaw ay nakarating lamang sa ika-40 na palapag. Ito ay talagang napakahirap na labanan dito. Bagaman sa kanyang kaso, ang lahat ng mga halimaw na ito ay magiging pagkain lamang para sa kawan. Isinulong ni Jiang Chen ang kanyang kamay at sinabi kay Ziejo na inihain ang pagkain. Masayang sumugod pasulong ang reyna ng insekto, na sumisigaw na gusto niyang kainin ang karne na ito.
Hiniling ng binata sa babae na maging pasensya at maging kontento sa mga elves na ito sa ngayon. Nangako siya na ang mga tunay na delicacies ay naghihintay kay Zaeju mamaya. Isang lalaki na may puting buhok ang nagninilay-nilay sa isang kuweba. Nakikita natin ang mukha ng binatang ito. Iniulat na nasa harap natin si Ying Jan, ang pinakamalakas na young master ng imperyo ng Daxia. Hindi kalayuan sa kanya, lalabas ang isang lalaki na may hawak na papel. Sumigaw siya na nagdala siya ng ulat sa pinakabagong mga kaganapan sa imperyo. Sinabi ni Ying Zan na patuloy na nakaupo sa lotus position na nagpapasalamat siya sa pagmamalasakit ni Tio Fang, ngunit hindi siya interesado sa porma sayon tungkol kina Wuang at Haichu at Yu. Inamin ng bata na kapwa silang kahangahangang Diyos na Rango Master, ngunit mas alam ng kanyang tiyo kaysa sa kanya na maaaring may puwang sa pagitan ng mga Diyos. Sinabi ng lalaki na mali ang kanyang pamangkin sa oras na ito at ang impormasyon ay hindi nauugnay sa dalawang karakter na binanggit sa lahat. Ang lahat ng balita ay tungkol sa bagong alagad na si Gian, isang Diyos na Rango na master ng espiritual na paglilinang. Sinabi ni Ying Xia na dapat nagbibiro ang kanyang tiyo dahil hindi siya interesado sa mga master na may malikhaing klase. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay sa pagkamangha. Sinabi niya na ang taong pinag-uusapan ay pumatay lang kay Shobihan at nakaligtas sa laban sa kanyang lolo. Tumayo ang binata. Tiningnan niya ang papel at tinanong kung totoo bang nangyari ang nakalarawan doon. Ang isang higanteng pulang dragon ay tumataas sa ulo ng lalaki. Sinabi ng binata ng malakas ang mga salitang nakikita niya sa tala tungkol sa ipinagbabawal na insekto na siyam na miasma wings gua. Naians techniques na may labanan kay General Zia at ang Diyos ng digmaan na si Jiang Xianhai ay naroon din sa labanang ito. Inamin ng binata na ang lahat ng ito ay napakakawili-wili. Mukhang napakalungkot ni Ying Zan. Sinabi niya na sayang na hindi magagamit ng bayani ang siyam na miasma wing sa panahon ng Pride of Heaven tournament dahil mas masaya sana ito ng kaunti, isang projectile ang lumipad sa reptile. Lumalabas na ang arrow na ito ay pinaputok ni Jake Shu at Yu, ang pangalawang pinakamalakas na young master ng imperyo ng Daxia. Ang babaeng nakabitin sa hangin ay nagpapabagsak ng isang ulap ng mga palaso sa mga lizard-like na halimaw. Dalawang lalaki ang nanunood ng nangyayari. Sinabi ng isa na ang lady ay hindi maiwasan at ang kanyang lakas ay nasa antas na ng pinakamalakas na Great Master. Sinabi ng pangalawa na si Old Man Lee ay tila lubhang na-underestimate siya sapagkat kahit si Wuang, na pangatlo sa listahan ng pinakamalakas sa imperyo, ay nakipaglaban sa Great Master at tumayo sa kanya. Ang ulo ng butiki ay lumilipad sa ilalim ng masagana na dibdib ng babae. Sinabi ng isa sa mga tagamasid na mas malakas si Lady Hai kaysa kay Wuang, kaya ang ikalimang ranggo ay tiyak na nasa loob ng kanyang maabot. Sumagot ang kanyang kausap na malakas ang lady sa mga long-range na atake, ngunit kamakailan ay naglaan ng maraming oras sa close combat. Malamang, naghahanda siyang talunin si Wuang sa kanyang larangan. Ang sagot ay tunog na si Wuang ay isang zero kumpara sa batang ito, at kahit ang henyo ng kabisera, si Ying Jan, ay marahil hindi na niya kapantay, itinaas ng isang lalaki na may hawak na pusa ang kanyang kamay at hiniling sa lalaking nakatayo sa tabi niya na magpahinga. Sinasabi na ito ay si Ji Hongyin, ang pinakamataas na commander ng labanan zone ng Demon Capital. Tiningnan siya ni Xuan Yu nang umiti at tinawag siyang ama. Tumakbo papunta sa lalaki ang babae at tinanong kung nakita niya na nakaunlad siya ng kaunti sa kanyang pagsasanay. Tinanong ni Hong Yian ang kanyang anak na babae kung bakit niya pinahihirapan ang kanyang sarili ng ganoon. Tinanong ng lalaki kung karapat-dapat bang manalo sa Pride of Heaven competition. Tiningnan ni Hong Yian ang kanyang anak na babae at sinabi na dapat siyang tumulad sa kanyang ama na tinutulon. Gan sa buhay ng isang malusog na kawalang interes sa lahat. Tinanong ni Xuan Yu kung anong uri ng kalokohan ang pinagsasabi ng kanyang ama. Ipinapaalala niya sa kanya na siya sa mga quote ay sobrang walang pakialam sa lahat ng bagay sa loob ng 30 taon na kinuha niya ang poste ng commander sa isang napakahalagang lugar at sa parehong oras ay ang ika-4 na may titulong hari sa imperyo ng Daxia. Ibinigay ng lalaki ang telepono sa kanyang anak na babae. Inamin niya na baka siya ay sumabay sa agos ng kaunti upang makarating kung nasaan siya ngayon, ngunit hindi niya balak makipagtalo sa kanyang anak na babae.
Iminungkahi niya na tingnan niya ang buod ng pinakamalakas na mga lalaki at babae na hiniling niya sa kanya na kunin at bigyang pansin ang isang lalaki na nagngangalang Jiang Chen. Nagulat na tiningnan ni Xuan Yu ang screen. Ngumuso ang lalaki sa kanyang anak na babae at tinanong kung sa palagay niya ay may pagkakataon siyang manalo sa kasalukuyang sitwasyon. Inamin ni Kuan Yu na napakalakas ni Jiang Chen, ngunit naiiba sa kanya na maaaring mas malakas pa ito kay Ying Jian. Ang isang long-haired na lalaki ay nakikita sa itaas ng ulo ni Hong Yian. Iniulat na ito ay ang great-great-grandfather ni Kuan Yu, ang Diyos ng Tebak na si Jilai ng Kui, na higit sa 100 taong gulang sa kabila ng kanyang napakabatang hitsura. Sinabi ni Hong Yian na sasang-ayon siya sa kanyang anak na babae dahil pinapag-usapan si Jiang Chen ng lahat at kahit ang kanyang great-grandfather ay nagpadala sa kanya ng mensahe kung saan hiniling niya sa babae na maging partikular na maingat sa binatang ito. May hindi kasiyahan na tiningnan ni Xuan Yu ang harapan. Sinabi niya sa kanyang ama na plano niyang pumunta sa Sky Tower kung malilinisan niya ang ika-50 palapag doon. Pagkatapos ay tataas ang kanyang mga pagkakataong manalo. Malungkot na tinanong ni Hong Yian kung kailangan ng kanyang anak na babae ang lahat ng ito, at hindi ba napapagod ang babae sa lahat ng gulo na ito. Lumapit ang isang binata kay Kuan Yu at hiniling ang pahintulot ng babae na gumawa ng ulat. Pagkatapos ay sinabi niya na ang kanyang tala para sa pag-clear ng unang 10 palapag ng Sky Tower ay sinira lamang ng isang tiyak na Jiang Chen. Sinabi ng babae na sa pagkakatanda niya, nagawa niyang mag-clear ng 10 palapag sa loob ng 1 minuto at 12 segundo, pagkatapos ay tinanong kung ilang segundo nang kinuha ng lalaki mula sa kanyang tala, 1 o 2. Nagsalita ng may pangamba ang binata na gumugol lamang ng 37 segundo si Jiang Chen sa 10 palapag. Puno ng pag-aalimpungat sa galit, sinabi ni Chu at Yu na imposible ito para sa anumang martial artist na nasa kanyang antas. Iginiit niya na gawin ito nang wala pang 1 minuto ay talagang hindi makatotohanan. Sinabi ng reporter na kakareserve lang niya ng mensahe na ang parehong tao ay bumasag sa record ng paglampas sa 20 palapag. Si Shu at Yu, na may malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang mukha, ay muling nagtanong ng may pagkamangha. May indignasyon na itinaas ng dalagita ang kanyang kamay at tinanong kung sinadya ba ni Jiang Chen na papag-alinlanganan siya sa kanyang kakayahan sa bisperas ng paligsahan. Sinabi niya na pupunta siya sa Sky Tower at kakalad ka rin ang walang kwentang yun. Hinanap ni Hong Yin ang pag-unawa kung paano niya, isang lalaking ayaw ng mga hindi kinakailangang kilos, napanganak ang isang masigla at malikot na anak. Sa itaas ng ulo ng bida, nakikita ang system message na nabasag niya ang record sa paglampas sa 20 palapag at nakatanggap ng spiritual arrow. Isang skillbook para sa mga master na nasa antas 40 pataas at isa sa 16 na fragmento ng treasure map na nagpapahintulot na ma-unlock ang isang secret realm. Sinabi ng bida na maganda ang mga gantimpala sa Sky Tower, ngunit sa karamihan, walang silbi para sa kanya. Para sa kanya, tanging ang mga fragmento ang mukhang promising at umaasa siyang makakalap ng lahat. Nagpatuloy ang bida. Tinanong ng system kung nais niyang pumasok sa ika-21 palapag. Sinagot ng binata na walang pag-aalinlangan. Nakita ang maraming kabataan. Sinabi ng isa sa kanila na winasak ni Jiang Chen ang lahat ng record ng batang prinsesa ng pamilyang Hai. Tinanong ng pangalawa kung talagang tao ito. Naalala ng pangatlo na sa ika-20 palapag ang boss ay nasa antas 50. Nakaupo si Sando sa isang marangyang kama. Tinitigan niya ang screen ng telepono kung saan iniulat na may binatang bumasag sa mga record ni Prinsesa Hai sa Sky Tower. Gulat na gulat ang dalagita sa balitang ito at sinikap niyang makahanap ng live na broadcast. Sa huli, nakita niya ang listahan ng mga record ng pagdaan at mga komento sa ilalim nito kung saan may nagsulat na ang walang kwentang si Jiang Chen ay hindi pala lokal kundi galing sa Jiang. Nagalit ang ibang user na may dayuhan ang nang-ahas na gumambala sa mga record ng isang tunay na diyosa. Naintindihan ni Send Dao na ang pinag-uusapan ay ang kanyang benefactor. Napakagalit na galit ang dalagita. Tinawag niya ang mga commenter na mga hampas lupang nangangahas man-ira ng isang ganap na banal na tao. Itinaas ni Sando ang kanyang kanang kamay at inatasan si Heng Kei na agad na sumali sa broadcast mula sa Magic City Sky Tower sa mga komento kung saan may mga nilalang na nagsisikap na insultuhan ang kanilang benefactor.
Tinawag niya ang lahat ng kanyang kaibigan para kaladkarin ang mga walang kwentang nagkakatipon sa chat. At kung hindi ito gagana, dapat silang pumunta sa lungsod at ayusin ang mga bagay-bagay doon. Naglakad ng determinado si Shuano. Ang mga kabataang nakatayo sa likuran niya ay sumigaw na walang dayuhan ang pinapayagang lumampas sa mga record ng tore at hindi maaaring pahintulutan na dungisan ng isang Daong Master mula sa Jiang ang karangalan ng Magic City. Hiniling nila sa prinsesa na ilagay sa lugar ang dayuhan. Sinabi ng dalagita na si Jake Shu at Yu ay ibabalik ang kanyang lungsod sa pagiging nangunguna sa mga master na nakapag-second awakening. Napalibutan ang dalagita ng mga horned elves. Iniulat na nasa unang palapag siya ng Heavenly Tower. Sinabi ni Xuan Yu na noong huli niyang nilampasan ang tore ay pagkatapos lang ng kanyang second awakening, kaya mas mahina siya noon kaysa sa kasalukuyan. Itinaas ng dalagita ang kanyang kamay at sinabi na ngayong nakapag-ipon ng mas magandang kagamitan at nakapaghanda ng mabuti, mababawi niya ang kanyang posisyon sa rangkang. Nakahandusay sa sahig ang isang patay na halimaw. Iniulat na ito ay nangyayari sa ika-10 palapag makalipas ang 2 minuto at ang oras ng pag-clear ay 59 na segundo. Si Shu at Yu na nakatayo sa harap ng isang mar-angle na arko ay nagsabing ito ay imposible. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya at ganoon pa rin katagal ang ginugol niya. Iginiit ng dalagita na ginawa ito ni Zhong Chen sa loob lamang ng 37 segundo at hindi niya maintindihan kung paano niya ito nagawa. May magic formation sa ilalim ng paa ni Xuan Yu. Sinabi ng dalagita na marahil ito ay dahil sa class ng kalaban at bilang isang divine ranked Sun Destroyer, hindi niya kayang makipagkumpetensya sa class ng kalaban. Sinabi ni Xuan Yu na sa unang 10 palapag ng tore ay may malaking bilang ng mga low-level na halimaw at bilang isang ranged warrior, siya ay nasa kawalan kung ihahambing sa mga melee master. Nagpasya ang dalagita na lumipat sa ika-40 palapag at magsimula mismo sa ika-41 palapag kung saan siya human. O noong nakaraan dahil doon ay pangunahing mga elite monster at high-level na boss, iyon ay malalaking target na kakaunti. Ito ang mga ideal na target para sa shooter at dito niya lalampasan si Jiang Chen. Iniisip ng dalagita na kung malampasan niya ang ika-50 palapag sa pagkuha ng unang lugar, ang pagkatalo sa mga mas mababang palapag ay hindi na mahalaga. Hinayla ni Xuan Yu ang busog. Ito ay nangyari makalipas ang 5 minuto. Lumipad ang isang palaso sa ulo ng giant squid. Iniulat na ginamit ang skill na Golden Crow Firestorm. Pagod na yumuko si Xuano. Iniulat ng system na ang oras ng pag-clear ay 5 minuto at 29 na segundo at isang bagong record para sa paglampas sa ika-50 palapag ang naitatag. Pagod na sinabi ng dalagita na nagawa niya ito ng 2 beses na mas mabilis kaysa noong nilampasan niya ang ika-40 palapag at ipinagtanggol ang karangalan ng Magic City. Idineklara niya na si Jiang Chen, gaano man siya kagsikap, ay hindi kailanman makakabasag ng record na ito. At ito ang magiging una niyang pagkatalo sa laban sa kanya at malayo sa huli dahil balak ni Xuan Yu na talunin ang lalaki sa Pride of Heaven tournament. Ang parehong purple squid ay nakikita sa likuran ni Jiang Chen. Iniulat na nasa ika-50 palapag din ito. Sinabi ng lalaki na ang karne ng mga halimaw na ito ay dekalidad at kung masisipsip ito ng kanyang swarm, maaaring magsagawan ng 3 pang reproduction cycle. Balak niyang lampasan ang ika-50 palapag at makakuha ng second awakening. At kaagad pagkatapos nito, magkakaroon siya ng pangalawang swarm mother. Sumangot si Ziejo at nakakita ng sariwang karne. Hiniling ni Jiang Chen na magtiis siya dahil ito ay pagkain para sa swarm. Nangako ang lalaki na bibili siya ng masarap para sa dalagita kapag nakauwi na sila. Nakatayo si Xuan Yu sa harap ng kanyang mga tagahanga. Sinabi ng isa sa kanyang kasamahan na bumalik ang prinsesa. Hiniling ng babaeng katabi niya na tumahimik ang lalaki. Tiningnan ni Xuan Yu nang may pagkalito ang mga mukha ng mga taong sumalubong sa kanya. Hindi niya maintindihan ang nangyayari dahil nagtatag lang siya ng bagong record at dapat masaya at bumati sa kanya ang lahat, ngunit sa kabaligtaran, napakaasimo ng kanilang mga mukha. Tiningnan ng dalagita ang itaas at nakakita ng mensahe na ang record sa pagdaan sa ika-50 palapag ay 4 na minuto a. T-siyam na segundo at pagmamayari ng isang binatang nagngangalang Jiang Chen. Na-realize ni Xuan Yu na tinalo siya ng kalaban ng 1 buong minuto. Lumitaw ang galit sa mukha ng dalagita.
Naisip niya na dapat subukan niyang muli at nangako sa sarili na mananalo siya anuman ang mangyari. Kumuha si Xuan Yu ng pulang pil. Naintindihan niya na ang pil na ito ay maaaring magsunog ng bahagi ng kanyang life force, ngunit ito ay problema niya mamaya. Tiningnan ng bida ang mga tentacles ng pugita. Iniisip ng lalaki na nagpunta na ang swarm para mag-reproduce at hindi niya maintindihan kung bakit hindi pa niya natatanggap ang gantimpala para sa pag-clear. Dapat ito ay ang espada na talagang kailangan niya. Mukhang napakasama ng pakiramdam ni Jiang Chen. Ini-inform ng system na bilang gantimpala sa pag-clear ay nakatanggap siya ng epic level na kagamitan. Ito ay maaaring armor o isang espada. Makalipas ang 1 segundo, nalaman ng lalaki na nakatanggap siya ng epic armor. Isinumpa niya ang system na nagbigay sa kanya ng isang bagay na hindi kailangan at sinabi na kailangan niyang lampasan muli ang huling 10 palapag. Sinabi ni Jiang Chen na ang swarm ay nagpo-proseso ngayon ng nasipsip na pagkain, kaya oras na para kumilos ang maliit na Ziaju. Binaril ni Xuan Yu ang pugita gamit ang isang busog. Ginamit niya ang skill na Piercing Cold at Scorching Heat. Sa itaas ng ulo ng dalagita, nakikita ang system notification na ang oras ng pag-clear ay 3 minuto at 7 na segundo, at isang bagong record para sa paglampas sa ika-50 palapag ang naitatag. Sinabi ni Xuan Yu na sa wakas ay nagawa niyang magtatag ng record. At may reserba, pagpapabuti ng nakaraang achievement ng 1 buong minuto, para sa kanya ay hindi na ito mapapabuti ng kanyang kalaban. Ang nakangiting si Zijo ay umiikot sa kahabag-habag na pugita. Sinabi niya na nakakatawa ang halimaw na ito. Marami itong paa, malambot ang mga ito at masaya itong paglaruan. Hiniling ni Jiang Chen sa Insect Queen na itigil ang paglaro sa halimaw at tapusin ito ng mabilis upang magawa ng daddy ang ay. Sang kapatid na lalaki para sa kanya. Lumitaw ang luha sa mukha ni Zijo. Sinabi niya na ayaw niya ng anumang kapatid at dapat masiyahan ang kanyang daddy sa maliit na Xiuju. Tinanong ni Jiang Chen kung saan nakuha ng kanyang ward ang mga ganitong kaisipan at hiniling sa kanya na magpahinga dahil magkaroon siya ng kapatid, mananatili pa rin siyang ang panganay. Kaya kung inis siya ng kanyang kapatid, papaluan lang niya ito. Hiniling ni Zijo na isipin na nauna siyang lumitaw at mas malakas. Bukod dito, mayroon siyang malaking swarm. Nagkawatak-watek ang pugita. Iniulat ang pagtaas ng antas mula 35 hanggang 37. Ipinakita sa screen ang record para sa paglampas sa ika-50 palapag. Pagmamay-ari ito ni Kuan Yu at 3 minuto 7 segundo. Itinaas ng masayang blonde ang kanyang kamay. Sumigaw siya na natalo si Jiang Chen at ang record ay pagmamay-ari ng kanilang Diyos ang si Kuan Yu. Iniulat na ito ay si Huyan Fei Fei, ang pangalawang pinakamakapangyarihang henyo ng Magic City at ang pangunahing manliligaw ni Kuano. Nasiyahan na inatasan ni Sandow ang lalaki na isara ang kanyang mabahong bibig dahil si Jiang Chen ay nagpapainit lamang at gumagawa ng mga gawain. Hindi niya alam na may paligsahan dito. Kumpirmado ni Han Kui na hindi man lang sinubukan ng guro na lampasan ang toreng ito para sa bilis. Lumitaw ang isang bagong recording sa malaking screen. Umalangaw-ngaw ang isang mensahe na ang nakaraang record ay nabasag. Ito ay 2 minuto 58 segundo at ngayon ay pag-aari na ni Jiang Chen. Nagtanong muli si Yan Fei nang may pagkamangha. Pinaalala ng mga babae sa kanya na binalaan nila siya na hindi ibinigay ng kanilang guro ang lahat ng kanyang makakaya. Tumangala si Xuan Yu nang may pagkamangha. Hindi niya maunawaan kung paano may makakatalo sa kanyang record. Nagdadala ang babae ng isang pildores sa kanyang bibig, at nagpas siyang subukan muli. Ilang mensahe tungkol sa pagtatakda ng record sa ika-50 palapag ang lumitaw ng sabay-sabay sa screen. Tumangala si Xuan Yu nang walang magawa. Para sa kanya, ito ay tila imposible. Nahulog sa tuhod ang babae at naglabas ng isang desperadong hiyaw. Lumitaw ang kanyang ama sa tabi niya. Galit na galit si Hong Yin. Tinanong niya kung para kanino umiiyak ang kanyang munting prinsesa. Sinabi ng lalaki na wawasakin niya ang sinumang umapi sa kanyang minamahal na anak na babae. Tumingin si Shu at Yu sa kanyang ama ng humihikbi at tinawag ang pangalan ng kanyang nangapi. Sinabi ni Hong Yin, na nakapungos ang kamao, na naiintindihan niya ang lahat at samobra na ang lalaki. Nangako siyang papagalitan ito sa lalong madaling pag-alis nito sa tore. Tinitigan ng lalaki ang screen ng mga resulta ng may pag-iisip.
Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang daanan ng binata ng maraming beses ang palapag para sa pangalawang paggising. Iminungkahi niya na natuklasan ni Jiang Chen ang isang nakatagong misyon sa makalangit na tore at sinusubukan talagang makuha ang kayamanan ni Julie. Pagkatapos ay itinakwil ng lalaki ang kanyang hinala, na naalala na ang kayamanan ng banal na emperador na si Julie ay nahahati sa 12 bahagi at ang Khan. Yang pamilya ay ilang henerasyon nang naghahanap ng mga bakas na nagtuturo sa pamana ng dakilang emperador. Habang 4 na piraso lamang ang kanilang nahahanap, hindi naniniwala ang lalaki na nagawa ni Jiang Chen na mangolekta ng isang kumpletong mapa ng kayamanan sa ganoong ikli ng panahon. Hawak ni Jiang Chen ang mga piraso ng mapa. Iniulat ng system ang pagsisimula ng proseso ng pagkonekta ng artifact na pag-aari ng banal na emperador na si Julie. Tinitigan ng bayani ang mapa ng may pag-iisip. Naiintindihan niya na hindi sapat ang pagdaan lamang ng paulit-ulit sa palapag. Kailangang magkasya sa pinakamababang oras na inilaan para sa klase ng aplikante anuman ang kanyang ranggo. Tumingin si Jiang Chen sa mapa ng may pagkamangha. Iniulat ng system na ang mga piraso ay matagumpay na nakonekta at inilarawan ang artifact na kanyang natanggap. Iniulat na ang angkan ni Julie ay isa sa pinakamakapangyarihang pamilya noong unang panahon. Ito ay niranggo sa ika-53 sa listahan ng pinakamalakas. Pinapayagan ka ng mapa na makuha ang sandata ng banal na emperador na si Julie, ang Tiger Soul Sword. May kabuuang 12 ganoong mapa. Ang bawat isa sa kanila ay humahantong sa isa sa mga relikya ng sinaunang angkan. Ang pag-activate ng mapa ay nagbubukas ng daanan patungo sa isang nakatagong lokasyon. Walang mga paghihigpit ang aplikante sa bilang ng mga taong pumasok, oras, o pinakamababang antas ng mga kalahok. Iniulat na ang lugar na ito ay lubhang mapanganib. Tinitigan ni Jiang Chen ang espada na hawak niya sa kanyang mga kamay. Iniisip niya na ang Tiger Soul Blade ay babagay ng husto sa kanya dahil ang paglalarawan ay nagsasaad na ang nakatagong lokasyon ay napakamapanganib. Ayaw ng bayani na pumunta doon ng hindi handa. Napagtanto niya na kititanggap lamang niya ng mga huling item na kinakailangan para sa paggising ng klase at dapat munang alamin ang kanyang propesyon. Nakatayo si Jiang Chen sa ilalim ng isang ghost tree. Sinusuri ng system ang mga item na kailangan para sa paggising at iniulat na lahat ay nakolekta. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ng binata na matagumpay na nakumpleto ang paggising ng klase, 100 mga attribute point ang natanggap at isang bagong uri ng prutas ang naging available. Ang prutas ng mga oportunidad. Tinitigan ng binata ang mga dahon ng puno. Sinubukan niyang unawain kung ano ang kaya ng prutas na ito. Pagkatapos ay nagpasya ang bayani na hintayin ang paglaki ng prutas na ito habang siya ay mag-aanyaya sa susunod na reyna ng Kawan. Makikita ang isang maliwanag na puwang sa madilim na kalangitan. Iniulat ng system na nakumpleto ng bayani ang pangalawang paggising ng klase at ngayon ay maaari na siyang mag-anyaya ng isang random na insect lord. Di nagtagal, iniulat na nakumpleto na ang pag-anyaya. Narito sa harap natin ay isang salagubang. Binabati ng system ang bayani sa pagtanggap ng Insect Catastrophe Indestructible Crimson Rhinoceros Beetle. Iniulat na ito ay nakatira sa walang hanggang impyerno, sumisipsip ng mga emosyon, hinanakit, paghihimagsik, pagsuway, mga labi ng kalooban ng mga banal na nilalang at archdemons. Ang insekto ay itinuturing na naglaho mula noong nawasak ang walang hanggang impyerno noong sinaunang kapahamakan. Lumipad ang salagubang patungo sa bayani. Iniulat ng system na ang katangian ng nilalang na ito ay asexual reproduction. Tuwing 10 antas, ang royal individual ay maaaring magparami mula 49 hanggang 108 na individual. Ang ebolusyon na available tuwing 30 antas ay nagbibigay daan sa iyo na makakuha ng isang bagong random na kasanayan. Sinuri ni Jiang Chen ang insekto. Hindi siya makapaniwala na ito ay nasa parehong antas na tulad ni Zieju. Bagamat ito ay kapansin-pansing mas maliit sa sukat. Bukod dito, ang nilalang na ito ay tila sa lalaki ay hindi kasing giliw tulad ni Zieju. Kinuha ni Jiang Chen ang bug sa kanyang daliri. Nagpasya siyang gamitin ang Divine Evolution skill. Narito sa harap natin ay isang batang blonde. Ibinaba ng batang lalaki ang kanyang mga mata at tinawag ang binata na ama. Naiintindihan ni Jiang Chen na ang lalaking ito ay mas kalmado at mas mature kaysa kay Zouju.
Sinabi ng bayani na tinatawag niya itong kanyang alagang si Sia. Hindi inasahan ni Jiang Chen na ang reyna ng Cowen ay maaaring isang batang lalaki. Bagamat sa pagkakaunawa, ito ay may katuturan dahil sa asexuality na ipinahiwatig sa paglalarawan. Napagtanto ng bayani na ganito talaga gumagana ang ebolusyon at ang panlabas na anyo ng nilalang ay maaaring maging anuman. Tiningnan ni Jia ang bayani ng matiwasay. Ipinakikita ng system ang kanyang mga katangian kung saan namumukod tangi ang kakayahan ng hellish furnace na sumisipsip at nagpi. O proseso ng lahat ng uri ng life essence. Ang enerhiya ng mundo, ang kapangyarihan ng araw, buwan, at mga bituin ay nagiging sarili nitong life force. Tumingin si Jiang Chen sa paglalarawan ng may kaguluhan. Ang mga katangian at kasanayan ng nilalang na ito ay namangha sa lalaki, at ang hellish furnace sa pangkalahatan ay tila sa kanya ay isang espesyal na bagay. Dahil kung makukuha niya ang kakayahang ito, siya ay magiging hindi matatalo dahil sa katunayan ay makakapag-regenerate siya sa pamamagitan ng pagsipsip ng anumang pagkain at enerhiya. Tumingin si Zio sa bayani at tinawag itong ama na nagsabing kung tutulungan siya nito na makumplito ang unang ikot ng ebolusyon, sa lalong madaling panahon ay makakakuha siya ng isa sa mga kakayahan. Ngunit mangangailangan ito ng 10 patak ng divine at demonic blood. Masayang itinaas ni Jiang Chen ang kanyang kaliwang kamay at sinabi na ang gana ng sanggol ay humahanga sa kanya. Kakapanganak lang ni Xiao Jia at gusto na niyang sipsipin ang dugo ng mga demonyo at Diyos. Iminungkahi niya na ang batang lalaki ay pumunta muna sa pugad ng Cowen at makilala ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. At para sa dugo, sa lalong madaling panahon na makalabas siya rito, hihilingin niya sa kanyang guro na kunin ito. Sumang-ayon si Jia sa panukalang ito. Si Do at Xinghai na tumitingin sa kanyang telepono ay humiling na magmadali ka. Sinabi niya na kailangan nilang makarating sa Magic City sa lalong madaling panahon o sa halip sa Dam Heavenly Tower. Tinanong ng gray-haired na matandang lalaki kung saan nagmamadali ang kanyang kasama dahil si Jiang Chen ay sumasailalim lamang sa kanyang pangalawang paggising. Sinabi ni Do at Xinghai na nakita lamang niya na umiiyak si Xuan Yu sa stream mula sa tore. Sinabi ng matandang lalaki na ang tamad, na siya ring ama ng babae, ay karaniwang hindi kumikilos para tulungan ang iba, ngunit kung may sinaktan ang kanyang minamahal na anak na babae, puputulan niya ang kanilang ulo. Tumakbo ang mga dating mandirigma sa asol na portal. Sinisi ni Guo ang kanyang kasama sa hindi pagsasabi sa kanya tungkol sa lahat ng mas maaga. Lumapit si Jiang Chen sa madla. Naghahanda silang masaksihan ang magandang pagtatanghal na malapit nang magsimula. Galit na tiningnan ni Hong Yin ang batang lalaki. Sinabi niya na sa wakas ay lumitaw ang brat. Hiniling ng matandang lalaki sa kanyang prinsesa na huwag mag-alala at nangakong turuan ng mabuting asal ang batang lalaki. Tinanong ng babae kung masyadong astig ang kanyang ama. Hindi maunawaan ng bayani kung bakit lahat ay nakatingin sa kanya ng kakaiba. Sinabi ni Hong Yin sa kanyang anak na babae na kontrolado niya ang lahat. Sinunggaban ni Do at Xinghai ang mga kamay ng batang lalaki. Nagtaka siya sa pagkilala sa kanila. Tinanong niya kung ano ang problema at kung bakit nila siya hinihila sa mga braso. Sinabi ni Do at Xinghai na walang oras para magpaliwanag at dapat silang lumabas kaagad dito. Bumuhos si Hong Yin ng isang alon ng enerhiya sa dalawang matandang lalaki at isang binata. Hiniling niya na manatili si Do at Xinghai at sinabi na isang lalaki mula sa isinumpa na Zhongzhen ay nagkasala sa kanyang anak na babae. Binalaan ni Hong Yin na hindi niya hahayaang kunin lang ng bastardo ang hayop at tumakas ng nagtatago. Sumigaw siya na humihingi siya ng kabayaran, namely 3 malaking dungeons malapit sa Dragon Abyss. Idineklara ng matandang lalaki na papalitan niya ng pangalan ang mismong abyss na ito bilang parangal sa kanyang anak na babae. Isang banggaan ng dalawang stream ng enerhiya ang nangyari sa hangin. Sumigaw si Do at Xinghai na hindi niya balak iwanan ang kapangahasanang ito nang walang sagot dahil Ai Jiang ay mas malakas kaysa dati. Iminungkahi niya na tingnan ang ranggo ng mga batang talento ng taong ito at sinabi na tila si Hong Yin ang dapat na maglipat ng mga teritoryo sa iba. Galit na galit ang ama ng babae. Tinawag niya ang mga kalaban na mga dating scumbag na duwag na tumakas. Nangako ang lalaki na pupunta siya sa Jianggan para sa katarungan at kahit lumuhad ang mga tampalasan, hindi niya sila patatawarin. Sinabi ng matandang lalaki na dapat pumasok si Jiang Chen sa kanilang pamilya at magdusa araw at
Bi upang bayaran ang kanyang kasalanan. Namangha si Xuanyu at tinanong kung ano ang sinasabi ng kanyang ama. Nakatayo ang ama at anak na babae sa harap ng isang karamihan ng mga tao. Sinabi ni Hong Yin na handa siyang gawin ang lahat upang maging masaya ang kanyang anak na babae. Tinawag ng babae ang kanyang ama na umuwi. Sinabi ng babae na kumalma na siya at naisip ang lahat. Pumayag siya na hayaang manatili ang pangalan ng binata sa ranggo dahil magsisilbi itong paalala ng kanyang pagkatalo. At sa pagtingin sa listahang ito, maghahanda siya ng mas mahirap para sa Genius Ranking Tournament. Narito sa harap natin sina Gu Kaitan, Duan Xinghai, at Zhong Chen. Lumabas si Hong Yin, sinalubong sila at tinanong kung ano ang nakalimutan nila sa kanyang bahay. May pag-aatubiling sinabi ni Gu na naparito sila para humiling ng pabor. Mental na lumapit ang bayani kay Sia at sinabi na para sa kanya, napilitan ng guro na maharap sa nakaka-awkward na posisyon ng pagtatanong. Nakatayo ang dalawa sa harapan ng bawat isa. Sinabi ni Hong Yin na kung ang hari ng Heavenly Blade mismo ang hihiling sa kanya, hindi lamang siya maaaring tumanggi at susubukan niyang tuparin ang anumang mga kahilingan. Iniisip niya na kasama sina Do at Xinghai, maaari pa rin silang magsigawan sa isa't isa. Ngunit si Gui Tian ay may walang kapintasang reputasyon at dapat tretuhin ng may malaking paggalang. Sinabi ni Gu na ang kanyang disipulo ay nangangailangan ng isang espesyal na material para umusbong sa culti. Vision at sa pagkakaalam nila ang material na ito ay nasa pamilya Hai lamang. Pinaalam ng matandang lalaki na pinag-uusapan ang 10 patak ng divine at demonic blood. Sinabi ni Do at Xinghai na ang mga alitan sa pagitan ng mga matatanda ay hindi dapat makaapekto sa mas batang henerasyon. At dahil si Jiang Chen ay lubhang nangangailangan ng sangkap na ito, tatanggap si Hong Yin ng kabayaran sa anyo ng isang Dragon Abyss, niyakap ni Hong Yin ang kanyang anak na babae at sumigaw na ang Dragon Abyss ay isang bagay na maliit na hindi katumbas ng kahit isang patak ng dugong ito. Pagkatapos nito, sinabi niya na ibibigay niya ang lahat ng kinakailangan upang ang hari ng Heavenly Blade ay hindi aalis ng walang-wala at iligtas ang mukha. Gayunpaman, ayon sa lalaki, may isa siyang kondisyon. Dapat pumasok si Jiang Chen sa pamilya Hai at pakasalan si Kuan Yu. Namumula ang mukha ng dalaga at tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Inakusahan niya ang kanyang ama na nagsasabi na naman ng mga kalokohan. Hiniling ni Hong Yin sa kanyang anak na babae na pag-isipang mabuti dahil kung araw-araw ay katabi niya si Jiang Chen, mas mabilis siyang lalago. Sumagot ang dalaga na may logic naman ito. Ngunit sa kabila noon, may mali sa lahat ng ito. Tinawag ni Do at Xinghai si Hong Yin na isang tusong matanda. Tinanong niya kung nais niyang malaman ng mga pamilyang Luo at Mo ang kondisyong ito. Sinabi ng matandang lalaki na makikita niya kung paano makikibagay si Hong Yin kung magkaisa ang mga pangalang ito. Naisip ng bida na ikakasal na naman siya sa isang tao. Si Gu, na nakikita natin ang likod ng kanyang ulo, ay pinayuhan ng patriarka ng Hai na pagtuunang mabuti ang kanyang sasabihin. Tumawa si Hong Yin at sinabi na kahit ayaw sumali ng lalaki sa kanyang angkan ngayon, maaari muna silang maging Inan at manugang. Hinayla ng marahas ni Shu at Yu ang kanyang kamay at galit na tinanong ang kanyang ama kung naparito lamang ba ito para ikasal siya. Sinabi niya na kung kailangan ng isa sa kanila ng kapareha, dapat siya ito, hindi ang kanyang anak. Tahimik na sinabi ni Hong Ying na hindi naiintindihan ng kanyang anak ang anuman at ang mga damdamin ay isang bagay na maaaring matutunan. Naalala niya na uso sa mga kabataan ang magpakasal muna at saka magmahalan. Tumungo si Xuan Yu sa pinto. Sinabi niya na pagod na siyang makinig sa lahat ng ito. Ngumiti si Hong Yin at hiniling sa bida na huwag pakinggan ang dalaga at iminungkahing manatili sa kanila ng ilang araw upang mas pagkilalanin ang isa't isa sa panahong iyon. Umaasa ang lalaki na sa panahong iyon ay maayos ang lahat para sa dalawang kabataan. Ngunit kung walang mangyari, kalilimutan na lamang nila ang lahat ng nangyari. Ngumiti ang bida at sinabi na hayaan na. Sasamantalahin niya ang pagiging mabuting host ng pamilya Hai. Naisip ni Jiang Chen na hindi naman siya gusto ng dalaga, at hindi naman nakakatakot na manatili bilang panauhin ng ilang araw, lalo na't makakatulong ito para mapanatili ang mukha ni Hong Yin, at makukuha niya ang dugo ng mga demonyo at Diyos, nasa harapan namin ang isang magandang two-story na bahay. Nakikita namin ang isang kahon na may mga pulang bote.
Naisip ni Jiang Chen na ang dugo sa harapan niya ay may mga kababalaghang katangian. Isang bote lamang ang nagpapahintulot sa master na umangat sa ranggo ng hari, bagaman sa gastos ng unti-unting pagbagsak ng katawan, ngunit maliliit na detalye lamang ang mga ito. Naalala ni Jiang Chen na binalaan siya ni Hong Yian na ang dugong ito ay naglalaman ng isang lubhang mapanganib na banyag. Ang kagustuhan at dapat na maging maingat sa paggamit nito. Ngumiti ang bida at tiningnan ang kahon at sinabi kay Ziejia na handa na ang hapunan. Nakatayo si Ziejia sa harapan ng bida sa isang kakaibang pose. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Napansin ni Jiang Chen na ang binata ay may maasim na mukha na parang kumagat ng lemon. Malungkot na tiningnan ni Zia ang sahig at sinabi na hindi siya gusto ni Zia at nais siyang palayasin sa pugad. Iniunat ni Jiang Chen ang kanyang kanang kamay at tinanong kung napalo ang bata ng reyna ng insekto. Sinabi niya na walang ganong nangyari at hindi siya nakikipag-away sa mga babae. Sinabi ng bida na kumikilos si Zia na parang may tsansa siya sa laban-laban kay Zieju. Sumagot siya na tama si Jiang Chen. Hindi niya matatalo si Zieju, kaya umalis na lang siya. Naisip ng bida na may logic ito, ngunit sa ilang kadahilanan ang saloobin ng bata sa nangyari ay tila kakaiba sa kanya. Naisip ni Jiang Chen na nasa harapan niya ang isang halimaw mula sa walang hanggang impyerno na may masyadong malambot na ugali. Nagpa siya ang bida na hayaan na lang ang mga bagay-bagay at hayaan ang mga bata na ayusin ang kanilang mga problema sa kanilang sarili. Inakay ni Jiang Chen ang bata sa kaso at sinabi na dinala niya ang pagkain tulad ng ipinangako. Tahimik na sinabi ni Ziejia na kakain siya. Hayaan na. Ang mga tapon ay lumipad sa lahat ng bote. Ang likido ay bumuhos mula sa mga lalagyan. Uminom ang bata ng dugo. Yumuko pabalik si Ziejia. Iniulat ng system na ang indestructible Crimson Rhinoceros Beetle ay pumasok sa susunod na yugto ng ebolusyon at nagsimula ang proseso ng pagkuha ng kasanayan. Itinulak ni Jiang Chen ang kanyang kamao, umaasang makukuha niya ang kakayahang pinakaninanais niya, ang Hell Furnace. Ang malalaking jet ng enerhiya ay tumaas sa itaas ng bida. Iniulat ng system na ang divine overwhelming indestructible body of the Crimson Rhinoceros Beetle ay nakuha. Kasunod nito ang paliwanag na ang katawan ng tao ay binubuo ng 850 bilyong mga selula, bawat isa ay mayroon na ngayong indestructibility ng Crimson Rhinoceros Beetle. Kung ang kakayahan ay ganap na nagising, magagawa ng bida na ikalat ang mga dagat gamit ang kanyang mga kamay, durugan ang mga bituin. At absorban ang buwan at araw. Nalaman din ng bida na ang indestructible Rhinoceros Beetle ay maaaring maging isang pinagmumulan ng mga pagbabago sa katawan ng host, bahagyang binabago ito. Nakatitig ang bida sa harapan ng may pagkamangha. Napagtanto niya na ang kasanayang ito ay isang advanced na bersyon ng Hell Furnace. Tiningnan ng bida ang kanyang kamao. Sinabi niya na ang pisikal na lakas na ibinibigay ng kasanayang ito ay hindi maiisip. Kung makakapagpalaki siya ng 2 pang henerasyon ng Ziejia Swarm, magagawa niyang makipaglaban ng patas sa malapit na labanan kasama si Wuang. Bilang karagdagan, magagawa ni Ziejia na sumanib sa katawan ng bida, na makabuluhang papalakasin siya. Umaasa ang lalaki na ngayon ay hindi na kailangang labanan ng bata si Zieju para sa isang lugar sa pugad. Lumitaw si Ziejia sa likod ng bida, hiniling niya na bigyan siya ng pagkain at sa isang estilo na mas pamilyar kay Zieju. Tinanong ni Jiang Chen kung bakit ang kanyang bagong alaga ay nagsalita sa ganoong kakaibang paraan sapagkat hindi ito nangyari noon. Sinabi niya na natutunan niya ito mula sa kanyang nakatatandang kapatid na babae dahil nais niyang tanggapin siya nito sa pugad. Nagmura ang bida, nasa harapan namin ang isang arko na may hagdanan. Iniulat na dito sa lalawigan ng Jiangden, may isang kulto ng isang sinaunang Diyos. Ang isang lalaking may balabal ay nakaupo sa trono sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Tinanong niya kung mayroong anumang balita mula sa taga-Manman. Isinumbong ng isa sa mga nasasakupan ng Panginoon ng ikapitong trono na si Jiang Chen mula sa Jiang at Military Region ay natutunan ang martial art ng Heavenly Blade. Bilang karagdagan, nagawa niyang pagbutihin ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng 4 na hakbang ng Taibak. Naniniwala ang tagapagbalita na ang kasanayang ito ay maaaring nasa antas ng mga Diyos. Sinabi ng lalaking may takip na natutunan din nila na si Jiang Chen ay may hidwaan kay Xiao Yu at Shan, ngunit ang lahat ng impormasyon tungkol dito ay tinanggal sa mga alaala ng mga tao.
Bilang karagdagan, ang lahat ng mga ahente ng kulto na nagtangkang alamin ang tungkol sa insidenteng ito ay nawala ng walang bakas. Tumayo ang Panginoon ng ikapitong trono mula sa kanyang trono at nagsabi na malamang na walang nakakaalala ng anuman tungkol sa hidwaang ito dahil sa pagkagambala ng Great Dreamer. Sinabi niya na hindi na kailangang mag-aksaya ng mga mapagkukunan at magpadala ng mga tao para patayin. Oras na para baguhin ang ranggo ng pinakamalakas sa Daxia. Sinabi ng lalaki na ang una hanggang ikatlong lugar ay mananatiling hindi nagbabago, ngunit dapat kunin ni Jiang Chen ang ikaapat na lugar. Inutusan ng tampalasan na taasan muli ang gantimpala sa mga ulo ng lahat ng apat. Lumakad ang Panginoon pasulong sa pulang carpet. Sinabi niya na ang sinumang pumatay sa isa sa apat na ito ay tatanggap ng basbas ng sinaunang Diyos at direktang promosyon sa ika-6 na antas ng bituin. Sinabi ng tampalasan na dahil pinatay namin ang pangalawa, pangatlo, at ikalimang mga Panginoon ng trono, ang mga tagasunod ng kulto ay talagang hindi kumilos. Ang isang halimaw na maraming mata ay nakikita sa itaas ng ulo ng bastardo. Sinabi ng Panginoon na sa biyaya ng sinaunang Diyos, na hindi lamang hindi sila pinabayaan, ngunit nagpadala rin ng kanyang mga paghahayag sa kulto, oras na para kumilos ng desisibo. Ang Panginoon na may visible na web sa itaas ng kanyang ulo ay binati ang kagalang-galang na Spider Emperor. Tumayo siya sa harap ng malaking halimaw at ipinahayag na naparito siya upang talakayin ang posibilidad ng pagbuo ng isang alyansa. Sumagot ang gagamba na hindi siya nagtitiwala sa mga tao. Sa pagpapakumbaba ng kanyang ulo, ipinahayag ng pinuno ng kulto na mahigpit na pagsasalita, hindi sila masyado ng mga tao sa kabila ng katotohanan na mayroon silang maruming mga katawan ng tao. Ayon sa kanya, ang kanilang mga kaluluwa ay pagmamay-ari ng sinaunang Diyos. Iyon ay, maaari silang tawagin na kanyang mga apostol. Sinabi ng bastardo na ang kanilang faksyon ay kabilang sa daang pinakamalakas sa mga lahi ng Abyss at ang kanyang kausap ay dapat na nakatanggap ng mga tagubilin upang tulungan sila dahil ang kanilang mga layunin ay ganap na pareho. Ipinahayag ng Malt-eyed na halimaw na wala siyang pakialam sa lahat ng kalokohan na ito at ang lalaki ay maaaring magsabi ng anuman. Ang pinuno ng kulto ay may masamang ngiti sa kanyang mukha, na nagsasabing ayon sa kanyang impormasyon, si Jianggan ay kasalukuyang napaka-vulnerable. Inaalok ng Panginoon ang halimaw na pakawalan ang kanyang mga kapatid at lumikha ng isang malakas na alon ng mga halimaw sa Chujiang City sa panahon ng Pride of Heaven competition na gaganapin doon. Sinabi ng bastardo na may spider na nakabitin sa kanya na ginagamit nila ang mga ammunition mula sa M. Gapagpatay upang tawagin ang sinaunang Diyos upang ang Spider Emperor ay maaaring pangalanan ang kanyang presyo. Malakas na kumatok si Xuanyu sa pinto at sumigaw, nagtaka kung gising na si Jiang Chen. Iniulat na ang kaganapan ay nangyari sa susunod na araw. Ipinakita ng dalaga ang kanyang kamao sa lalaki. Ngumiti siya at ipinahayag na handa na siyang pumunta. Tiningnan ni Xuanyu ang binata ng may pagkamangha at tinanong kung saan siya pupunta. Sumagot si Jiang Chen na naisip niya na anyayahan siya ng dalaga sa isang date. Ngunit kung hindi ito ang kaso, nangangahulugan ito na naparito siya upang tawagan siya ng diretsyo sa kanyang silid. Sinabi ng lalaki na masyadong maaga para dito at maaaring umalis ang dalaga. Muli na namang nagtaka si Xuanyu. Lumingon palayo sa binata, sinabi ng dalaga na may pinaplano ang kanyang ama para sa kanya at dapat siyang sumama sa kanya. Nakahiga si Hong Yin sa isang lounge chair sa ilalim ng isang payong. Iniulat na ito ay nangyayari sa training ground ng pamilya Hai. Binati ng lalaki ang lalaking lumalapit sa kanya. Naisip niya na ang hari ng mga tamad ay totoo sa kanyang sarili at nag-sunbathing mula pa sa maagang umaga. Dalawang lalaki ang tumingin sa bida ng may malaking pagkadisplayado. Sinabi ni Hong Yin na sa harapan ng lalaki ang pinakamahusay na mga master ng Magic City at sa loob ng ilang araw ay makikilala niya sila sa torneo. Itinuro ni Hong Yin ang kanyang daliri kay Yanfi at sinabi na ang blonde na ito ang nag-iisa sa lahat sa kanila na may nakatagong klase ng heroic spirit god follower. Ang ama ng dalaga ay sasabihin sa kanya tungkol sa pangunahing kakayahan ng binata. Ngunit pinatigil siya ni Shu at Yu at tinanong kung talagang sasabihin ng kanyang ama sa bida ang tungkol sa lahat na kakatawan sa kanilang lungsod sa Pride of Heaven competition. Sinabi ng dalaga na ito ay hindi masyadong patas.
Naguluhan din si Yanfei, at tinanong kung sinasadya bang ibigay ni Hong Yin ang impormasyon tungkol sa kanila. Inamin ng pinuno ng pamilya Hai na medyo na-carried away siya, ngunit ito ay mapapatawad dahil kakagising lang niya. Naisip ni Jiang Chen habang tinitingnan si Hong Yin na nakikipag-usap siya sa kanya na parang kapamilya. Gayunpaman, hindi alam ng lalaki na ang lalaki ay may mata ng kawalan, na kung saan maaari niyang malaman ang anumang impormasyon tungkol sa kanyang mga kalaban. Tiningnan ni Shu at Yu, Yanfei, at Jiang Chen si Hong Yin nang may pagkamanghanang sinabi niya na 8 araw na lamang ang natitira bago ang kompetisyon, at nais niyang lahat ng kanyang nakikita ay maging mas malakas, kaya nagpasya siyang buksan ang Nine Lai Divine Treasury para sa kanila. Tiningnan ni Xuan Yu ang kanyang ama nang may pagkamangha at tinanong kung siya ay ganap na baliw. Namangha si Yanfei sa pag-iisip na maaaring ma-access ang isa sa pinakamagandang nakatagong mga lupain sa Daxia Empire. At naisip ng bida na tinawag siya ni Hong Yan dito upang akitin siya sa kanyang angkan gamit ang pay na ito, na sa harapan namin ang isang halimaw na nakabitin ng patiwarik. Sinabi ni Hong Yan na sa pangkalahatan ito ay isang napakakagiliw-giliw na lugar na matatagpuan sa loob ng 10 feet na katawa. Ng isang patay na sinaunang Diyos. At pagkatapos pumunta doon ang mga kabataan, ang kanilang gawain ay galugarin ang katawan na ito. Sa kabila ng katotohanan na halos 80% ng karneng ito ay napag-aralan na, ito ay napakadelikado pa rin doon, lalo na mas malapit sa lugar ng ulo kung saan hindi ka di. Apat pumunta at kung saan ang posibilidad ng kamatayan ay 100%. Lumitaw si Ziejia sa tabi ng ulo ng bida, na tulad ng isang batang may kapansanan sa isip, sinabi na ang bangkay ng isang sinaunang Diyos ay napakasarap. Hiniling ni Jiang Chen sa kanyang alaga na huwag mag-clown around dahil hindi ito bagay sa kanya kapag sinubukan niyang magsalita tulad ng isang tanga. Binalaan ng bida si Zia na kailangan muna nilang maunawaan kung anong mga kondisyon ang ilalagay ni Hong Yin dahil malinaw na hindi sila papayagang masok ng libre. Lumingon si Hong Yin sa bida at tinanong kung bakit siya nakatayo pa rin. Nagulat na sinabi ng binata na sasama siya sa may-ari ng bahay na ito. Naiintindihan ng bata na ang matandang lalaki ay hindi gumawa ng anumang mga hinihingi at tila kinain ng mabuti ni Ziejia. Si Yanfei na sumusunod kay Hong Yin ay tinanong kung bakit niya pinayagan ang isang estranghero na sumama sa kanila. Sinabi ng pinuno ng pamilya Hai na ngayon ang lalaki ay isang dayuhan ngunit bukas maaari siyang maging miyembro ng kanyang pamilya. Lumingon si Hong Yin sa bida, komandat sa kanya, at sinabi na kapag pumasok na sila, dapat alagaan ng lalaki ang kanyang anak na babae. Sinabi niya na dapat suportahan ng lalaki at ng dalaga ang bawat isa kung nais nilang sakupin ang walang hanggan mundo na ito. Naglalakad ng magkahawak kamay, galit na sumigaw si Shu at Yu sa kanyang ama na itigil ang mga antics na ito. Ayon sa kanya, hindi pa alam kung sino ang magpoprotekta kanino, nakikita namin ang isang payat na matandang lalaki na may tungkod, sinabi niya na ang lugar na ito ay napakamapanganib at iniling sa lahat na umalis dito. Lumapit si Hong Yan sa matanda at nagpakilala bilang ang patriarka ng Angkan Hai. Sinabi niya na kasama niya ang mas nakababatang henerasyon at humingi ng pahintulot na pumasok sa loob. Sumagot ang matandang lalaki na maaaring pumasok sa loob ang parehong patriarka at ang mas nakababatang henerasyon. Nakikita namin ang mukha ng bida. Naisip niya na may mga seryosong pag-iingat na ipinatupad dito at tila ito ay talagang mahalagang treasury. Naiintindihan niya na ito ay isang perpektong senaryo para sa kanya. Ang binata ay magtutuon ng pansin sa pag-aaral ng Nidalee Divine Treasury dahil naiintindihan niya na ang ganitong karanasan ay magiging kapaki-pakinabang dahil kailangan niyang pumunta sa isang katulad na lugar sa hinaharap. Nakikita namin ang isang maliwanag na flash. Tiningala ng bida ng may pagkamangha, sinusubukang maunawaan kung anong uri ng kapangyarihan ito. Naisip ng lalaki habang tinitingnan si Hong Yan na ang alon ng enerhiya ay napakakaiba. Sinabi ng matandang lalaki na ang emisyon na ito ay isang echo ng karagatan ng kaluluwa ng sinaunang Diyos. Iniunat ni Hong Yin ang kanyang mga braso at sinabi na halos 20% ng katawan ng Diyos na ito ay hindi pa napag-aralan at sa makatuwid ang mga kabataan ay dapat manatili sa isang ligtas na ruta. At sa anumang pagkakataon ay huwag mag-wander sa mga lugar na hindi pa napag-aralan.
Sinabi niya na ang bawat kalahok ay bibigyan ng isang teleportation flag na dapat palaging itago at kung sakaling may panganib ay mas mahusay na agad na gamitin ito at bumalik. May pagkamuhi na itinaas ni Shu at Yu ang kanyang kamay at sinabi na maaaring bumalik ang kanyang ama sa estate. Sinabi ng dalaga sa mga kabataan na sundan siya. Ilang dosenang mga miyembro ng ekspedisyon ang sumunod sa dalaga. Sinabi niya na nasa mas mababang bahagi na sila ng binti ng bangkay ng isang sinaunang Diyos at naglalakad kasama ang mga labi ng isa sa kanyang mga Meridian. Sinabi ni Xuan Yu na maraming beses na siyang napunta sa lugar na ito at alam niya na ito ay medyo ligtas dito kung makikita ang mga halimaw. Sa oras at papatayin mula sa isang distansya. Tiningala ni Jiang Chen. Naisip niya na ang pagwasak sa mga nilalang na ito ay hindi lamang nagbibigay ng mahalagang karanasan ngunit nagpapalakas din sa katawan. Namangha ang lalaki na naglalakad sila kasama ang Meridian ng sinaunang Diyos na may lapad na 12-dosenang metro. Ngumiti ang lalaki at tumingin kay Ziyue. Sinubukan niyang maunawaan kung gaano kalaki ang Diyos na ito noong buhay. Tinanong ng alaga kung ito ang parehong pagkain na inihanda para sa kanya ng kanyang ama. Para sa kanya, ang katawan ng sinaunang Diyos ay dapat na masarap lang tikman. Umikot ang beetle sa itaas ng mga kabataan. Sinabi ni Jiang Chen sa kanya ng mental na hindi niya inaasahan na sipsipin ni Ziyue ang pagkain. Pinayuhan niya ang bata na mag-ingat at tiyaking hindi siya mahuli. Pinapayagan siya ng bida na kumain ng anumang nais niya, basta hindi napansin ng iba.